Good day po, Sir Manaloto. Today po, i-present po namin yung aming simple activity na sa Flash Jinja with database na Edu, EduPredict AI-powered student. So, itong activity po na to nakapokus sa AI at saka proactive analytics. So, ina-help po niya yung mga education institution na monitor po yung student performance at ma-identify po yung mga learners na kailangan intervention. Slide po. So, introduction po muna tayo sa educational institution have increasingly turned to data-driven approach to improve student outcomes. Yung pinagkuhanan po namin na Kaggle na dataset, so dun pa lang po, na-modify na po nila yung mga student performance, yung grades, etc. para po malaman yung average ng mga student. So, dito naman po papasok yung importance ng pagiging data-driven sa education. So, di na po kailangan hintayin yung pagbaba ng grade sa mga student. Gumagamit siya ng predictive analytics para ma-detect agad kung sino student yung mahihirapan. So, dito na po pasok yung ginawa namin. Si EduPredict po, ganito po yung approach niya. Proactive siya na meaning nagbibigay agad ng insight and intervention para masiguradong walang student na pababayaan or maging unnoticed. So, next slide po. So, ito po yung dalawa ng problem statement namin. So, yung delayed identification of struggling students. So, alam naman po natin sa institution, lalo na sa college. So, hindi po agad natin nakikita yung mga hirap na students pagdating sa coding, etc. at saka iba pang bagay. So, pangalawa naman po, yung difficulty tracking complex external factors. So, dito po papasok yung ano nga ba yung mga nakaka-affect sa student, kung may problema ba sila, kung meron ba yung financial problem, etc. So, yun po. So, yun. Dito naman tayo sa aming proposed solution. So, dito yung EduVerdict daw is yung madaling gamitin na web platform na ginawa para po sa mga schools at teachers. So, gumagamit ito ng historical data at machine learning para hulaan kung papasa or babagsak yung isang student. So, dahil dito, nagiging early warning yung system para makapagbigay agad ng tulong yung mga teachers sa mga student na nahihirapan. So, yung key system features naman. So, dito yung tatlong main features ng platform para mas madaling ma-manage ng mga school yung kanilang data. So, meron tong interactive analytics dashboard at seamless na paraan para i-store at ayusin yung mga student records. So, nagbibigay rin to ng mga instant machine learning prediction na may kasamang confidence scores para mas alam ng mga teachers kung gaano kasigurado sa system yung mga hula nito. So, yung data and variable use naman dito. So, dito, may tatlong klase ng information na ginagamit ng system para makapag-predict ng tama. So, dito, tinitingnan nito yung academic indicators tulad ng past grades, pati na rin yung behavioral habits, gaya ng attendance at oras sa pag-aaral. So, kasama din dito yung environmental factors tulad ng support ng mga magulang at pagsali ng mga extracurricular activities sa mga student. So, let's move on naman po do sa slide namin patungkol sa analytics. So, firstly, sinasabi dito na yung data namin is only effective if it is easy to interpret. So, that's why yung system namin is nag-propose or nilagyan namin dito ng feature na patungkol do sa analytics dashboard. So, dito, yung mga educators natin or yung mga users natin ay pwede nilang ma-access yung mga real-time charts to visualize yung mga critical data such as yung mga pag-compare ng mga parental support against do sa mga student population natin or pag-review ng overall na pag-pass or fail ng mga distributions ng mga students natin na nakapaloob sa mga data natin. So, ina-allow din nito yung mga school administrator para ma-identify and mag-react sila dun sa mga broader na trends patungkol sa mga student, kung ano mga nangyayari dun sa students nila. Next slide please. So in this slide,
magkakaroon tayo ng system demonstration, pero ang ipapakita na lang namin is yung already made na video presentation ni Mr. Furio patungkol doon sa system at demonstration natin. So, hello po. Welcome po sa aming Student Performance Prediction System. So, yung web application po namin ay gawa po using Python, Flash at Jinja templates. So, dito din po sa main dashboard, makikita po natin yung mga analytics from our MySQL database, including yung mga total students, um, total predictions, at yung mga distribution charts na nag-update dynamically. So, dito po, um, So dito po, pinapakita po dito yung database module namin na connected dun sa MySQL na functionality tayo dito. Mag-a-add ako ng new student, let's say Alexa. Okay. So ang ano niya ay female. Ang parent support niya ay high. So ang activity niya ay 1. So save student. So ito po siya. So dito naman po sa machine learning ay yung module natin gumamit po ng scikit-learn para mag-train ng random forest model. Tapos i-integrate namin yung save model sa class ngayon ay isa-select po natin si Alex, I mean dito, ayan, Alexa, para po drop down yung predict or yung magiging performance niya. O yun, naging pass. So sa prediction output naman po or yung history, so ito po. So yun, nag-process po yung ating machine learning model na naging pass yung kay Alexa with high confidence. So yung result nito ay automatic na nase-save sa prediction table na nakalink po sa student table using foreign key. So pwede nating i-check to dito nga sa may prediction history tab para makita natin yung record. So ang conclusion para po dito sa aming EduPredict, successfully po na na-integrate yung Flash backend, Jinja frontend, at saka MySQL database, pati na rin yung scikit-learn machine learning model para makapag-generate ng predictions accurately. Yun lang po. Thank you po. Next slide. So, lastly is yung conclusion natin. Dito, yung system namin or yung EduPredict ay nagpo-prove na ini-enable nito yung mga or ini-improve nito yung mga insights ng mga educators natin or yung mga users natin para magkaroon sila ng mga ah, um, data back or yung mga life-changing decisions para sa mga students natin. So, meron itong potential na mag-expand by integrating directly dito yung mga standard platforms natin katulad na lang ng Canva and pag-introduce ng automated email alerts to instantly notify yung mga parents natin sa mga nangyayari sa student performance ay sa mga performance ng mga students natin do sa ating institution. Next slide. And that's all po. Thank you po.